Ang guro sa Banawi ay kinakausap ng isang leader ng sitio. Ang sabi ng leader, pinagmamalaki ng Banawi ang kanyang alamat na bantog sa buong bulubundukin. Ang Ifugao Rice Terraces ay ikawalong himala sa daigdig. Alam mo ba kung paano nagsimula ito? Si Ginoong Malintong ang guro ay sumagot, gusto ko sanang pakinggan. Nagsimula ang pagkukwento ng leader habang umunguya-nguya ng buyo. Noong una pang panahon, ang mga tao sa bulubundukin ay may kaya sa buhay. Dahil sa kanilang kasaganaan ay nakalimot tuloy sila sa Diyos. Si Kabunian ay nagalit kaya pinarusahan ng mamamayan. Umuulan ng walang patid kaya nagkaroon ng malaking baha. Tumaas ng tumaas ang tubig hanggang wala nang makita sa paligid, liban sa mga bundok ng Pulog at Anuyaw. Ang lahat ng may buhay ay nangalunod, namatay lahat ng mga tao at ang natira lamang ay si Wigan at Bugan na nasa bundok ng Anuyaw. Nais magluto ni Wigan subalit walang apoy. Kanyang natanaw na may liwanag na nagmumula sa bundok ng Anuyaw. Kahit di pa gasinong lumalaki ang baha, kanyang nilangoy ang bundok. Siya'y tinanggap ni Bugan ng buong kasiyahan. Nang sumunod na araw ay humupa na ng tuluyan ang baha, kaya ang dalawa ay lumusong sa kabundukan ng Anuyaw. Sapagkat napag-alaman nila na walang natira sa kanilang tribo, nang magpatuloy ang baha, sila'y nagsama bilang mag-asawa. Ang dalawang ito ay nag-isang dibdib pati ang kanilang mga naging anak ay nasipag-asawan din kaya hindi nagtagal dumami ang tao. Lumipas ang taon, isang araw si Kabagan, isa sa mga apo ni Duntungan ay nagtanim ng palay sa banlikan. Ang dakilang Diyos ay nagpakita sa kanya at nagsalita. Kilala kita, mabuti kang tao. Dapat gantimpalaan kita sa iyong trabaho kung susundin mo ang aking mga tagubilin. Kasisiyahan ka ng Diyos, anong gusto mong gawin ko, Kabunian? Ang dakilang Diyos ay sumagot, sabihin mo sa mga tao na gumawa ng kanyaw araw at gabi ng 3 araw nang upang ako'y ipagbunyi. Kung ako'y masiyahan, uunlad ang inyong tribo. Ipinagbigay alam ni Kabagan sa ulo ng tribo ang kanyang narinig. Nagsimula ang paghahanda hanggang sa matupad ang nasabing seremonya kay Kabunian. Kinabukasan, si Kabagan ay nagpunta sa kanyang taniman ng palay. Samantalang nagtatrabaho, nagpakita ulit sa kanya si Kabunian. Siya'y nagsalita, mabuti anak, ako'y nasiyahan sa inyong parangal. Makinig ka, ito ang aking gantimpala. Kita'y bibigyan ng aking supling ng palay na kung tawagi inbagar. Kinuha ko ito sa mahiwagang batis. Itanim mo sa iyong tumana. Ang tumana sa lahat ng oras ay dapat puno ng tubig. Magtayo ka ng dike sa paligid ng iyong taniman. Ang malapot na putik at ang batong buhay na iyaon, sabay turo sa duminding ay kaloob ng Diyos. Hala, sundin mo ang aking tagubilin at umasa kang ang mga teres ay makikipagtagalan sa panahon. Salamat po, Diyos ko, ang sagot ni Kabagan ng buong pagkukumbaba. Nagsimulang nagtayo ng dike si Kabagan. Kanyang itinayo ang teres ng palay na ayon sa tagubili ng Kabunian. Nagsigaya ang mga kapitbahay ni Kabagan. Ang lahat ay tumulad hanggang ang buong Ifugao ay natalikupan ng mga teres na ngayon ating pinagmamalaking hagdan-hagdang taniman ng palay na itinayo ng ating mga ninuno. Isang obra maestro ng ininyeria. Dito na po nagtatapos ang ating kwento mga kabinibini, ang alamat ng hagdan-hagdang palayan sa Ifugao. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood. Please like and subscribe. Mag-iingat po kayo.